Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Ginaag at kasalukuyang nasa ikalawang taon ng Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Ako pa rin ay kontinuasyon sa paksa ng pagpapalit kuda, na kung saan ngayon ay tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit nagiging isang bilingual ang isang individual. At tatalakayin din natin ang tatlong uri ng code of switching o pagpapalit kuda. Kaya naman, kung handa na kayo, ay formal na nating sisimulan ang ating talakayan. Maupay na kulop sa aton nga tanan. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Iilan lamang ito sa mga katagang madalas nating sambitin kapag tayo ay babati. Hindi ba't implikasyon lamang ito ng isang individual ay hindi lamang nakakapagsalita ng iisang wika, dalawang wika, bagkos marami pang wika. Kagaya na lamang ng aking sinambit kanina na maupay na kulop. Iyon ay katutubong wika na sa Samar na ni Norty Samarnon. At ang pangalawang sinabi ko na magandang hapon sa ating lahat. Hindi ba't iyon ay pambansang wika natin na ginagamit? At good afternoon everyone na yun naman ay banyagang wika na ginagamit din natin sa pakikipagtalastasan sa ibang tao. Kapag ang isang individual ay nakakapagsalita ng iisang wika, katulad na lamang ng bansang Japan, Turkey, France, Thailand at iba pang bansa na ang kanilang ginagamit na wika ay iisa lamang, sila ay tinatawag na monolingualismo. Kapag ang isang individual ay nakakapagsalita ng dalawang wika, sila naman ay tinatawag na bilingualismo. At kapag ang isang individual ay hindi lamang nakakapagsalita ng iisang wika, dalawang wika, bagkos marami pang wika, sila ay tinatawag na multilingualismo. Pero ngayon, ay bibigyan lamang natin ng tuon ay ang bilingualismo. Tatalakayin natin kung bakit nga ba nagiging bilingualismo ang isang tao. Meron tayong 5 dahilan kung bakit nagiging bilingualismo ang isang individual. Masasabi mo ba na isa kang bilingual na tao? Tama! Dahil kapag ikaw ay nakakapagsalita ng dalawang wika, masasabi mo na ikaw ay bilingualismo. Kagaya ko na nakaya kong makapagsalita at makapag-intindi ng wikang katutubo at wikang pambansa. Maaari din na ako ay masabing bilingual na tao kapag nakakapagsalita ako ng wikang pambansa at wikang banyaga. Ayon kay Bloomfield 1935, masasabi lamang ang isang individual ay isang bilingualismo kapag kaya niyang kontrolin at gamitin ang dalawang wikang magkasabay, na kung saan kaya niyang makipagpalitan ng komunikasyon at talastasan sa dalawang wika. Ibig sabihin lamang nito na masasabi ang isang individual na bilingual ay hindi lamang nagtataglay ng iilang mga salita, bagkos kaya niyang makipagtalastasan at makipagkomunikasyon sa dalawang magkaibang wika. Ang mga Filipino ay masasabi nating bilingual na tao dahil ang mga Filipino ay mayroong kakayahang makapagsalita ng dalawang wika, kagaya na lamang ng wikang katutubo at wikang pambansa. Maaari din ang mga Filipino ay masabi nating bilingual kapag meron silang kakayang makapagsalita ng wikang pambansa at wikang banyaga. Ngayon ay tatalakayin na natin kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagiging isang bilingual ang isang individual. Ang unang dahilan kung bakit nagiging bilingual ang isang tao ay tinatawag na geographical proximity. Ang pagkakaroon ng dalawang magkalapit na komunidad na mayroong magkaibang wika
ay maaaring magdulot ng isang bilingual na lipunan. Ibig sabihin lamang, ang dalawang magkatabi na lugar ay gumagamit ng dalawang magkaibang wika, katulad na lamang ng Baguio. Ang mga taga Baguio ay malapit lamang halos sa mga Ilocano, na kung saan sila ay nalinang ng pagkatuto ng wikang katutubo nila at wikang Ilocano na kanilang katabing bayan lamang. Sa pamamagitan nito ay natututo rin ang mga taga Baguio na magsalita ng wikang Ilocano. At kalaunay, nagagamit nila ito bilang pakikipagtalastasan. Kaya naman ay maituturing natin silang bilingual sapagkat may kakayahan silang gumamit ng dalawang wika, katulad na lamang ng Ilocano at Tagalog. Ang pangalawang dahilan kung bakit naging bilingual ang isang individual ay tinatawag na historical factor. Ito naman ay tumutukoy sa pangangailangan ng tao, partikular na sa paggamit ng impormasyon o gawaing pananaliksik. Ang historical, ito ay ang ating kasaysayan noon, na kung saan katulad na lamang ng mga Kastila na sa kanilang pagsakop sa atin ay itinuro nila ang wikang Espanyol, na kung saan ang ating mga ninuno ay naging matatas sa wika nila. Kagaya rin ng bansang Amerika, na ang mga Amerikano ay sumakop din sa atin. Kaya naman, ang mga ninuno natin ay naging matatas din sa wikang Ingles at hanggang ngayon ay nagagamit pa rin natin ito. Ang pangatlong dahilan kung bakit naman nagiging bilingual ang isang tao ay ang tinatawag nating relihiyon. Ito ay nagtataglay rin ng malaking salik tungo sa pagkatuto ng ibang wika. Maituturing natin na isang individual na bilingual kung siya ay nakakapagsalita ng dalawang wika dahil na lamang sa pagkatuto niya ng wika sa pamamagitan ng kanyang relihiyon. Katulad na lamang ng ating mga kapatid na Muslim na ang kanilang Quran ay nakasulat sa wikang Arabi. Kaya naman, ang kanilang kakayahang makapagsalita ng isa pang wika ay patunay lamang na sila ay bilingual na tao. Ang pang-apat na dahilan kung bakit nagiging bilingual ang isang individual ay tinatawag na migration. Ang pagpapalipat-lipat ng tirahan ay nagbubunsid din ng pagkatuto ng wika. Dahil natututo ang isang individual sa makabagong wika na kanyang pinuntahan. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay napagdesisyonan ng inyong pamilya na mula sa Pilipinas ay maninirahan sila sa bansang Amerika, na kung saan sa pagpunta nila ng Amerika ay matututo na rin siya ng makabagong wika. Matututunan niya ang mga kultura dito, na kung saan nagiging matatas siya sa paggamit ng wikang pinanggalingan niya at wikang pinuntahan niya. Kaya yun ay isa sa dahilan kung bakit nagiging bilingual ang isang individual. Ang panglimang dahilan kung bakit nagiging bilingual ang isang individual ay tinatawag na public or international relationship. Ito ay tumutukoy sa mga ugnayang panlabas ng isang bansa tungo sa pang-ekonomikong pag-unlad nito. Ibig sabihin lamang nito ay ang kagustuhan natin na magkaroon ng kaugnayan sa isang bansa. At dahil dito ay pinipilit nating matuto ng kanilang wika, katulad na lamang ng pagkakahilig ng ating mga kababayang Pilipino ng pagkatuto ng wikang Koreano, na kung saan maraming mga Pilipino ang nawiwili at giliw na giliw sa mga artista at mga singer, kaya naman pinag-aaralan nila ang wika upang mas lalo pang makilala sila nito. Kagaya na lamang ng panunood ng K-drama dahil sa kagustuhan ng mga Pilipino na mas maintindihan nila ang kanilang mga pinapanood ay ginugusto nilang mag-aral ng wikang Koreano.
Kaya yun ang panlimang dahilan kung bakit nagiging isang bilingual ang isang individual. At tapos na nga nating talakayin ang 5 dahilan kung bakit nagiging isang bilingual ang isang individual. At alam kong naintindihan nyo rin ito. Karagdagang impormasyon lamang patungkol sa isang individual na nag-aaral ng iisa pang wika kaya siya ay nagiging bilingual na tao. Ayon kay Lori 2011, ang isang tao kapag nag-aaral ng iisa pang wika, siya ay nagiging malikhain, magaling magplano at maglutas ng problema. Nababawasan ang panganib sa pagkakaroon ng sakit sa utak. Ibig sabihin, nagkakaroon ng ehersisyo ang ating utak. Dahil sa kadahilanang kaya nating makapagsalita ng 2 wika. Laging pakakatandaan din na ang pagkakaroon ng 1, 2, 3 o higit pang wika ay hindi pamantayan para ikaw ay masabing matalino o mayroong maunlad na bansa. Ito lamang ay nagpapakita ng iyong kagustuhan at kakayahan na makapagsalita ng 2 wika o higit pa. Ang pagkakaroon ng karanasan kung anong wika ang iyong kulturang nilinang ng wikang ito. At tapos na nga nating talakayin ang 5 dahilan kung bakit nagiging bilingual ang isang individual. Kaya naman ngayon ay dumako naman tayo sa 3 uri kung bakit nagaganap ang code of switching o pagpapalit kuda. Ang wika ay malaki ang epekto, lalong-lalo na sa loob ng ating paaralan. Kapag ang isang individual ay nakakapagsalita ng hindi lamang isa, kundi 2 wika, ay malaki ang epekto nito sa loob ng paaralan. Dahil ang kanilang pakikipagtalastasan at pakikipagkomunikasyon ay nahahaluan ng iibang wika. Ito ay tinatawag na Taglish, na kung saan ang wikang Filipino at wikang Ingles ay napagsasama sa iisang pangungusap. Kaya naman nagaganap ang code of switching o pagpapalit kuda. Dahil nga, ito'y hindi na masama dahil nasa moderno na tayo ng ating panahon. Kahit saan ay maaari tayong matuto ng iba't ibang wika. Dahil nga marami ng mga teknolohiya ang naimbento. Kaya't madali na lamang sa atin ang mag-aral ng iba't ibang wika. Bakit nagaganap ang code of switching? Merong 3 dahilan kung bakit nagaganap ito. Una, pakikibagay. Pangalawa, impluwensya. Pangatlo, pabibigay diin. Una, ang pakikibagay. Ito ay nagpapakita ng pakikibagay ng isang tao sa isang grupo, pangkat at lipunan. Hindi ba't nangyayari ito sa atin kapag meron tayong mga bagong kaklase na mula sa Maynila na kung saan para makapag-intindi kayo ay maaari tayong makipagbagay kaya't nangyayari ang code of switching. Nakakapagsalita tayo ng wikang Tagalog at nahahalo natin ito sa wikang katutubo natin. Pangalawa, impluwensya. Kapag ang isang tao ay nakapaligid sa kanya ay nakakapagsalita ng code of switching. Kaya't naiimpluwensyahan tayo. Kaya't gumagamit tayo ng wikang ginagamit nila upang magkaroon ng koneksyon at mabilis na pag-unawaan. At ang pangatlong dahilan kung bakit naging code of switching ay ang pagbibigay diin. Upang higit na maunawaan at higit na maipahayag ng tao kung ano ang nais niyang sabihin. Hindi ba't mas madaling maintindihan kapag nasasabi natin ang mga salita na wikang Ingles? Kagaya na lamang, kailan ang exam natin? Imbis na kailan ang pagsusulit natin, ay nasasabi natin kailan ang exam natin. Gayon ay makikita natin na binibigyang diin kapag nagsasalita tayo ng code of switching. Ang pagpapalit kuda sa pagsasalita ay yung kay Hal Murray 2004.
Ang code of switching ay tumutukoy sa paggamit ng dalawang magkaibang wika at sa isang tiyak na pakikidiskurso. Ayon naman kay Eyre, bilang pagpapalit o paggamit ng dalawang wika o gitpang wika ng daloy ng komunikasyon. Ayon naman kay Lin, 2007, ang code of switching sa silid-aralan bilang paghahalinlang paggamit ng wika ng guro at mag-aaral. Ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng code of switching. Una na dito ay intersentential. Nagaganap sa labas ng pangungusap ang mga pagpapalit wika. Maaaring itong maganap sa unang pangungusap o sa huling pangungusap ng mga matatas sa bilingual ang kadalasang gumagawa nito. Unang halimbawa, very good Kim. Napahanga mo ako sa inyong pagkanta. Pangalawang halimbawa, nauunawaan ba ninyo ang aking sinasabi? I hope you understand. Kung susuriin nyo, ang unang halimbawa ng unang pangungusap na very good Kim, ito ay wikang Ingles, na kung saan ang sumunod na pangungusap ay Tagalog, na napahanga mo ako sa inyong pagkanta. Kaya't nagkakaroon ng code of switching ang pagpapalit ng wikang Ingles at wikang Filipino sa iisang pangungusap. Ang pangalawang halimbawa ng code of switching ay intrasentential. Ang pagpapalit ng wika ay nagagawa sa gitna ng pangungusap na may magandang daloy. Ibig sabihin sa gitna naman ang merong pagpapalit wika. Halimbawa, maaari kayong magsimula on exact 3 p.m. para matapos agad ninyo ang gawain. Pangalawang halimbawa, Will, Rika, napansin ko na you always come late. Sa unang halimbawa ay ang gitna ng pangungusap ay wikang Ingles. At sa pangalawang halimbawa naman ay ang gitna ng pangungusap ay wikang Filipino. Kaya't nagkakaroon ng code of switching ang pagpapalit ng wika. Dumako tayo sa pangatlong uri ng code of switching. Ito ay tinatawag na extrasentential. May pagpapalitan ng mga salita o parirala patungo sa iba pang wika. Halimbawa, nakapagsagot na ba ang lahat ng exam? Pangalawang halimbawa, sure, wala naman akong gagawin mamaya pagkatapos ng klase. Ibig sabihin lamang ng pangatlong uri ay nagaganap ang pagpapalit ng wika sa loob ng pangungusap. Kaya masasabi natin, ito ay code of switching. Ang code of switching ay mayroong benepisyo sa bawat individual na kung saan nawawala ang language barrier o pagkakaroon ng sagabal sa pagsasalita, na kung saan kapag sila ay nagsasalita ng code of switching o ang salitang kanilang binibigkas o ang kanilang pangungusap ay nahahaluan ng iba pang wika katulad ng Taglish, ay mas maigi nilang na ipaparating ang kanilang saloobin o gusto nilang sabihin sa kanilang kapwa. At ang pangalawang benepisyo kung bakit gumagamit ang isang individual ng code of switching o pagpapalit kuda, dahil sa kadahilanang nagagamit nila ang unang wika at pangalawang wika, na kung saan nagiging mabisa ang kanilang sinasabi sa kanilang kapwa. At ang bawat individual ay nagagamit nila ang code of switching o pagpapalit kuda dahil hindi nila namamalayan ito. Dahil baka ang isang individual ay matatas siya sa paggamit ng dalawang wika o siya ay tinatawag na bilingual na tao. Kaya't hindi niya namamalayan ang kanyang paggamit ng wika, ng dalawang wika sa iisang pangungusap. Dito na lamang po magtatapos ang aking pag-uulat. Sana'y meron kayong natutunan sa araw na ito. Ulit, ang aking tinalakay ay 5 dahilan kung bakit naging bilingual ang isang individual. Una na dito ay
pagkakaroon ng geographical proximity, relihiyon, migration, historical factor, at ang panglima ay international relationship. Tinalakay ko rin po ang tatlong uri ng code of switching. Una ay intersentential, pangalawa intrasentential, at pangatlo ay extrasentential. Ulit, ako nga po pala si Angel G. Naag, ang inyong tagapag-ulat.